Salamat sa pagtangkilik sa aming mga recap at huwag kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Tampok sa pambungad na eksena ang isang crime enforcer na nagngangalang Lorenzo Vitale, na nagmamaneho patungo sa kanyang liblib na tirahan sa Sicily kasama ng kanyang apo. Pagdating doon, hiniling niya sa kanyang apo na manatili sa sasakyan habang maingat siyang pumasok sa loob. Sa kanyang takot, natuklasan niya na marami sa kanyang mga alip-ores ang nakakaawang pinatay. Habang naglalakad siya sa basement, nakita niya ang isang retiradong operatiba ng US Marine at DEA na nagngangalang Robert McCall, habang nakatutok ang baril ng dalawa sa kanyang mga bodyguard. Tinanong siya kung ano ang dahilan kung bakit siya naririto, na sinagot ni Robert na may pag-aari si Lorenzo na hindi niya dapat taglayin. Pagkatapos ng maikling usapan, pinatay ni Robert ang iba pang mga alip-ores pati na rin si Lorenzo. Habang palabas siya ng gawaan ng alak, napansin niya ang apo ni Lorenzo na nasa sasakyan at inutusan ang bata na manatili nang hindi gumagalaw. Gayunpaman, habang naglalakad siya papunta sa kanyang sasakyan, binaril ng bata si Robert sa likod at mabilis na tumakas. Sa kabila ng pinsala, nakasakay si Robert sa isang lancha upang bumalik sa mainland. Kinagabihan, habang nagmamaneho sa Amalfi Coast, huminto si Robert at nawalan ng malay dahil sa tama ng baril. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan siya ng isang lokal na pulis na nagngangalang Gio Benucci sa estadong ito at nagpas siyang tulungan siya. Dinala niya siya sa isang malayong coastal na bayan ng Italy sa Altomonte, kung saan binigyan ng paunang lunas ng isang doktor na nagngangalang Enzo. Nang magkamalay, ipinaalam ni Enzo kay Robert na iniligtas siya ni Gio. Nagtatanong din siya kung nagligtas si Gio ng mabuti o masamang tao, ngunit hindi alam ni Robert kung paano sasagot. Nang subukan niyang umalis sa lugar, pinigilan siya ni Enzo. Iginiit na ang kanyang sugat ay nangangailangan ng oras upang gumaling at nag-aalok sa kanya ng isang lugar upang manatili. Si Enzo ang nag-aalaga kay Robert, at pagkatapos ng 3 araw na paggamot ay nagawa na niyang magsimulang maglakad sa tulong ng isang tungkod. Isang araw, nakipagsapalaran siya sa labas upang tuklasin ang bayan, nagtatago sa mga pulis sa paligid ng mga lansangan. Sa kalaunan ay napunta siya sa isang lokal na kafe kung saan nakilala niya ang may-ari nito at ang waitress na nagngangalang Amina. Inihain niya sa kanya ang pinakamasarap na kape sa kabila ng pag-order niya ng tsaa. Di nagtagal, pumunta si Gio sa kafe sa kanyang regular na pagbisita kasama ang kanyang anak na si Gabby at nakilala si Robert. Habang inaaliw ni Amina ang kanyang anak, ibinigay ni Gio ang mga susi ng kotse ni Robert at sinabing hindi pa niya nakikita ang mga nilalaman nito. Binanggit din ni Gio na inilagay niya ang sasakyan ni Robert sa likod ng istasyon at maaaring niya itong kunin kung bubuti na ang kanyang pakiramdam. Sa susunod na eksena, tumawag si Robert sa CIA Financial Operations Group at nakipag-usap sa isang ahente na nagngangalang Emma Collins. Nagbigay siya ng tip sa kanya tungkol sa gawaan ng alak sa Sicily at kung paano ito konektado sa kalakalan ng iligal na droga, na itinago bilang mga normal na transaksyon sa negosyo. Pagkatapos ihatid ang impormasyong ito, sinira niya ang kanyang telepono. Sa kabilang banda, ipinadala ni Emma ang impormasyon sa iba pang mga operatiba ng CIA. Ginugugol ni Robert ang mga susunod na araw sa paglibot sa bayan at sa huli ay nakilala niya ang mga lokal doon. Sa gitna nito, nalaman din niya ang tungkol kay Camorra, isang Italian mafia gang, na nanggugulo at nagbabanta sa mga tao sa bayan dahil sa kanilang mga kinikita, na humihingi ng regular na pagbabayad. Isang araw, napansin ni Robert ang isang lokal na nagbebenta ng laman dagat na nagngangalang Angelo na binugbog ng isang mataas na miyembro ng Camorra na nagngangalang Marco Quaranta. Bago umalis, nagbanta ito kay Angelo na babalik siya sa susunod na linggo para kunin ang pera. Kasunod nito, ang mga gangster ay nagtungo sa isang malaking gusali kung saan ang pinuno ng Camorra, na kapatid din ni Marco, na si Vincent Quaranta, ay pilit na sinusubukan na lumikas sa lugar. Lumalabas na ginagawa ni Camorra ang kanilang malaking plano, ang pagkomersyal ng bayan sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga bagong hotel, resort at casino. Sa isa sa mga silid ng gusali, isang matandang lalaki na naka-wheelchair ang tumangging sumunod sa Camorra gang. Dahil dito, binitay ng mga miyembro ng gang ang matanda sa bintana, na iniwan ito at namatay. Sa kabilang banda, sina Robert at Enzo ay nagbabahagi ng isang kaaya-ayang pag-uusap sa hapunan, at pinipilit ni Robert na tumulong sa kanya sa pang-araw-araw na gawain. Kinaumagahan ay pumunta siya sa palengke sa ngalan ni Enzo at bumisita sa tindahan ni Angelo.
Ang mabait na si Angelo ay tumanggi na tumanggap ng bayad para sa grocery na nagsasabi na karangalan niya na ang kaibigan ni Enzo ay pumunta sa kanyang tindahan sa unang pagkakataon. Samantala, si Emma at ang iba pang mga operatiba ng CIA na kumikilos dahil sa impormasyon na sinabi ni Robert, ay dumating sa gawaan ng alak upang magsagawa ng kanilang pagsisiyasat. Doon, nadiskubre nila ang milyon-milyong pera kasama ang mga bag na puno ng mga ilegal na gamot na nakatago sa isang bodega. Dahil nagulat na ang mga aktibidad na ito ay wala sa kanilang radar, nagpasya si Emma at ang kanyang kasamahan na si Frank Conroy, na pag-usapan ang tungkol sa bagay na ito. Sa maulan na araw, sinusuri ni Enzo ang sugat ni Robert nang tanungin siya nito kung bakit siya ginagamot nang walang anumang ambulansya o pulis. Bilang tugon, ipinaalala ni Enzo sa kanya ang una niyang tanong tungkol sa pagiging mabuti o masamang tao at kung paano niya ito hindi sinagot. Sinabi niya na ang kanyang pananahimik ay talagang tanda ng isang mabuting tao. Kinabukasan, kinuha ni Robert ang kanyang mga bag at naghahanda na umalis sa bayan, ngunit napatigil siya sa tunog ng kampana. Sa sandaling iyon, napansin niya ang mga tao sa bayan na nagmamadali patungo sa tindahan ni Angelo na nagudyok sa kanya na sundan sila. Sinunog pala ni Marco at ng kanyang gang ang tindahan ni Angelo dahil sa kawalan nito ng kakayahang magbayad. Sa kabila ng pangyayaring ito ay walang nagawa ang taong bayan kundi ang manood. Nang maglaon ay tinulungan ni Robert, kasama ng ilang tao si Angelo upang linisin ang kalat. Samantala, sinuri ni Gio ang video ng nangyaring insidente at tumawag sa Italian Central Police para sa isang pagtatanong tungkol sa isang van na nakita sa labas ng tindahan ni Angelo. Sa gitna nito ay unti-unting gumagaling si Robert na naging bahagi na ng lokal na komunidad, at lumalalim na ang pagkakaibigan nila ni Amina. Siya rin ay nagsiyasat ng higit pa sa lokal na lutuin ng Altomonte, na sa kalaunan ay umaangkop sa bayan. Bilang resulta ng lahat ng ito, ang pakikialam at pagdadala ng gang na Camorra ng kanilang impluwensya sa Altomonte ay higit na ikinabahala niya kaysa sa inaasahan niya. Sa isang nakagawiang araw, si Robert ay makikitang nag-e-enjoy sa kanyang kape, nang makita niya si Emma na lihim na sinusubukang kumuha ng kanyang litrato. Pagkatapos ay hinarap niya ang babae, na nagmumungkahi na kuhanan siya ng larawan mula sa isang mas magandang anggulo. Tinanong siya ni Emma kung bakit at paano siya nagkaroon ng tumpak na impormasyon tungkol sa tunay na negosyo ng gawaan ng alak. Gayunpaman, nananatili siya sa pagbibigay sa kanya ng ilang hindi malinaw na mga sagot habang pinapayuhan din siya na suriin ang kanyang natitirang trabaho. Nang paalis na siya ay tinawag siya nito sa kanyang pangalan na ikinagulat niya. Kalaunan sa araw na iyon, pumunta si Gio sa paaralan para sunduin ang kanyang anak at sa panahong ito ay nakatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero, na ipinaalam sa kanya na ang klase ni Gabby ay natapos ng mas maaga kaysa sa iba pang mga bata. Dahil nag-aalala, tinanong ni Gio ang isa sa mga guro na ibinunyag na isang opisyal ang nagsundo kay Gabby kani-kanina lang. Sa estado ng pagkataranta, siya ay nagmamadaling umuwi para lamang makita ang kanyang asawa at anak na babae na binihag ng Camorra gang. Pagkatapos ay binugbog siya ni Marco sa harap ng kanyang pamilya, pinarurusahan dahil sa pakikialam niya sa kanilang mga operasyon. Sa huli ay nagbanta ang gang na papatayin ang kanyang pamilya kapag muli siyang nakialam. Kinagabihan ay napansin ni Robert si Gio na paalis ng opisina ni Enzo na may mga dugo sa mukha, at dahil nagtataka ay nagtanong siya tungkol sa bagay na iyon. Ipinaliwanag ni Enzo na ang mga ganoong insidente ay karaniwan lang sa maraming bayan dahil sa Camorra gang at ayon pa kay Enzo, ang issue ay parang cancer na walang lunas. Kinabukasan ay pumunta si Robert sa simbahan kung saan nakipagkita siyang muli kay Emma. Kinumpirma nito na si Lorenzo Vitale ay nasa most wanted list ng Interpol sa loob na ng isang dekada at ang kanyang operasyon ay napakalaki. Naiintriga kung bakit siya ang pinili niya para sa eksklusibong impormasyon. Kinwestiyon ni Emma ang kanyang intensyon. Gayunpaman, inilihis niya ang paksa sa pamamagitan ng pagsasabi na dapat ay tumutok siya sa dahilan kung bakit tina-target ang Sicily para sa mga aktibidad ng kontrabando. Nangangakong mahahanap ang sagot sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Emma na inaasahan niyang malalaman niya ang sagot sa kanyang orihinal na tanong sa susunod nilang pagkikita. Nang gabing iyon, naghahapunan si Gio at ang kanyang pamilya sa isang restaurant nang biglang dumating si Marco kasama ang kanyang mga alip-ores na pumutol sa kanilang pagsasalo. Hiniling ni Marco na tulungan sila ni Gio na mag-set up ng bangka para sa kanilang pribadong layunin sa negosyo. Si Robert na nasa parehong restaurant ay narinig ang kanilang pag-uusap at hiniling sa buong gang na huwag nilang guluhin ang pamilya. Bilang tugon ay nagbanta si Marco na huwag makialam sa mga bagay na wala siyang kinalaman.
Sa mahinahon na tono ay ipinahayag ni Robert ang kanyang lumalagong pagmamahal sa bayang ito at sa mga mamamayan nito, pagkatapos ay hinimok niya si Marco na dalhin ang kanyang negosyo sa ibang lugar at binalaan siya ng mga kahihinatnan kung hindi siya susunod. Nang hindi pa rin pinansin ni Marco ang babala, kinuha niya ang kanyang balikat at ikinulong ang kanyang kamay na dahilan upang mapasigaw siya. Pagkatapos ay inutusan niya si Marco na iwanan ang kanyang baril sa mesa at lumabas ng restaurant kasama ang kanyang mga tauhan. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagplano ang galit na si Marco na bumalik sa restaurant kasama ang kanyang mga alip-ores at patayin si Robert. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy sa kanilang plano, sinagasaan na ni Robert ang dalawa sa kanyang mga alip-ores at nagsimulang makipaglaban sa kanila. Sa isang punto ay nahawakan siya ni Marco at tinutukan ng kutsilyo saka nagbanta na papatayin siya. Ganunpaman, gumanti si Robert sa pamamagitan ng pagbaluktot sa kanyang kamay at itinusok ang kutsilyo sa kanyang leeg na pumatay sa kanya. Kinaumagahan ay nakipag-ugnayan si Frank kay Emma mula sa Roma upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa pinakabagong pambobomba sa istasyon, na pag-alaman na ang pera na natagpuan noong nakaraan sa gawaan ng alak ay nauugnay din sa parehong gawaing terorista. Dahil dito, napagtanto ni Emma na direktang pinopondohan ng Camorra ang terorismo sa pamamagitan ng pagbabayad para sa pagpupuslit ng mga droga sa Sicily. Higit pa rito, iniisip niya na ang Naples ang nagsisilbing pangunahing lugar ng transportasyon ng droga at pinaghihinalaan niya ang pagkakasangkot ng isa pang koponan sa lugar na ito. Determinado na lutusin ang buong kaguluhan, sinimulan niya ang pagsisiyasat sa pamamagitan ng pakikipanayam sa mga pangunahing miyembro ng Camorra. Dahil dito ay nakipagsosyo din siya at humingi ng akses sa pinuno ng pulisya ng Naples. Maya-maya ay makikita natin ang parehong hepe ng pulisya na dumalo sa libing ni Marco sa mansyon ni Vincent. Sa panahon ding ito ay ipinaalam niya kay Vincent ang tungkol sa pagkakasangkot ng opisyal ng CIA na si Emma na nag-iimbestiga sa kanilang mga ipinagbabawal na gawain. Si Vincent na nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang kapatid ay nagalit sa pahayag na ito at hiniwa ang kamay ng hepe. Nagbabala ito na tutukan ang paghahanap sa taong nasa likod ng pagkamatay ni Marco. Pagkatapos ay hinitid ni Vincent ang hepe sa ospital kasama ang kanyang naputol na kamay na nakalagay sa isang balde ng yelo. Sa ibang lugar, si Emma ay nakatanggap ng tawag na nagpapabatid sa kanya tungkol sa kalagayan ng hepe. Di nagtagal ay nakatanggap din siya ng tawag mula kay Robert, na nagsasabi tungkol sa pagkakasangkot ng Camorra gang sa kartel ng droga na nauugnay sa naunang pag-atake sa istasyon. Ang tawag na ito ni Robert ay hindi sinasadyang nagligtas sa buhay ni Emma na mabiktima sa pagbomba ni Vincent sa kanyang sasakyan. Kasunod nito ay agad siyang dinala sa ospital para sa tulong medikal. Doon ay nakita niya si Frank na binalaan niya tungkol sa Camorra. Nang malaman ang lahat ay tiniyak sa kanya ni Frank na siya na ang bahala sa mga natitirang operasyon. Nang gabing iyon ay binihag ni Vincent si Gio at ang kanyang pamilya, at pinagbantaan silang babarilin sila sa harap ng buong bayan kapag hindi nagpakita ang pumatay sa kanyang kapatid. Nang walang natanggap na impormasyon, binaril ni Vincent ang tainga ni Gio at nagbanta na tatapusin na siya sa susunod niyang pagbaril. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Robert kay Vincent at hiniling sa lalaki na palayain ang mga bihag. Sinabi niya na handa siyang madakip at pahirapan ngunit hindi sa harap ng taong bayan. Gayunpaman, si Vincent na kasing yabang din ng kanyang kapatid ay tumanggi, at iginiit pang dapat na masaksihan ng mga lokal ang kahihinatnan ng mga lumalaban sa Camorra. Ngunit bago pa siya mapatay ni Vincent, nagsimulang kuhanan ng video ng taong bayan ang nangyayari na naging sanhi ng pag-urong ng gang. Nang gabi ring iyon ay pinasok ni Robert ang tahanan ni Vincent at palihim na pinatay ang kanyang mga bodyguard, habang si Vincent na natutulog ay nagulat sa patak ng dugo sa kanyang noo. Ang salamin na nasa taas niya ay biglang nabasag, ngunit siya ay nakatakas. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang baril at sinubukan na tawagin ang kanyang mga namatay na alip-ores. Di nagtagal ay nilapitan siya ni Robert at pinilit na uminom ng nakamamatay na dami ng sarili niyang droga. Sinubukan ni Vincent na tumakbo palayo sa kanyang mansyon, ngunit sinundan siya ni Robert. Sa kalaunan, ang gangster ay bumagsak sa kalsada ng Naples at sa huli ay namatay sa labis na droga na nainom. Kinaumagahan, binisita ni Robert si Emma sa ospital na nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa pagliligtas niya sa kanyang buhay. Naglagay siya ng isang bag ng pera sa sahig at ibinahagi ang kwento ng isang lalaking nagngangalang Greg Dyer, na nawala ng pensyon dahil sa isang cyber attack. Dahil dito ay napagtanto niya na sinundan ni Robert ang bakas ng pag-atake sa gawaan ng alak, pinatay si Lorenzo at ang kanyang mga alip-ores, at kinuha ang eksaktong pera na ninakaw kay Greg.
Nagtataka na tinanong niya kung siya ba at si Greg ay magkaibigan, kung saan nilinaw ni Robert na minsan lang sila nagkita. Sa susunod na eksena, pumunta si Emma sa Boston upang ihatid ang panghabambuhay na kita kay Greg at sa kanyang asawa. Nagtanong si Greg tungkol sa pagkakakilanlan ng mapagbigay na tao. At nagtataka kung bakit ang isang tao ay nakarating sa magulong sitwasyon para lamang sa isang estranghero. Gayunpaman, tumugon si Emma na gusto rin niyang malaman ang dahilan. Pagkatapos niyang umalis, masayang pinakiusapan ni Greg ang kanyang asawa na ilabas na ang lahat ng mga nakaimpake na gamit dahil hindi na nila kailangang isakripisyo ang kanilang bahay. Isang araw, sa punong tanggapan ng CIA sa Langley, Virginia, inabot ni Frank kay Emma ang isang pakete na naglalaman ng isang diary at isang sulat mula kay Robert. Laking gulat niya dahil ito ang diary ng kanyang ina. Habang ikinokonekta niya ang mga detalye, nalaman niya na si Robert ay walang iba kundi ang kaibigan ng kanyang mga magulang mula sa CIA. Sa huling eksena ay makikita ang mga residente ng Altamonte na nagdiriwang ng kanilang tagumpay sa isang football match. Nakikilahok din si Robert sa pagdiriwang bilang isa sa mga lokal. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!